Heto na ang balitang nais marinig ng karamihan, ang malaman kung ano ang mga ginagawa ng mga Filipino scientists and engineers ngayon sa ating bansa, upang tumulong di lang sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, kundi mas lalo na sa paghahanda, kung sakaling darating tayo sa punto, na kailangan na nating lahat na kumilos, upang tulungan ang ating militar, sa pakikipaglaban para sa kasarinlan ng bansa. Kung akala mo ay Project Buhawi lang ang meron ang ating hukbong sandatahan, ay nagkakamali ka. Marahil lingid sa kaalaman ng karamihan, may mga napakagandang mga hakbang, ang isinusulong ng ating Philippine Navy, na naumpisahan na ilang taon na ang nakaraan, at nagbubunga na ito ngayon, ng mga exciting na development, at ito ang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya umayos ng pag-upo, at makinig ng mabuti, dahil napakaganda ng balita na ito. Sa pamamagitan ng Naval Sea Systems Command at ng Naval Research and Technology Development Center, binubuhay at pinatatag ng ating armed forces, ang kakayahan nating lumikha ng sariling mga defense weapons, sa ilalim ng programang Self-Reliant Defense Posture, o ang tinatawag na SRDP. Ating ipapakita ngayon, ang ilang makabago at makabayang proyekto, ang dinidevelop at kasalukuyang ginagawa, sa pangunguna mismo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga universities, at mga partners mula sa industriyang ito. Tandaan, layo ng armed forces, na palakasin ang pambansang depensa, sa pamamagitan ng pagsulong at paggamit ng talino ng mga professional na mga Pilipino, pasiglahin ang ekonomiya, at bumuo ng mga solusyon, sa mga kasalukuyang pangangailangan ng armed forces, para matustusan ang supplies natin, at di naaasa sa supply mula sa mga dayuhan. Unahin natin itong tinatawag na Project Aerocon. Isang Enhanced Lightweight Hybrid Reinforced Composite Structures for Defense Applications. In short, nagdevelop tayo ng sariling military protective gear. Para sa kaalaman ng karamihan, ang mga protective gears ng ating mga militar at kapulisan, ay binibili natin mula sa mga dayuhang bansa, na kayang-kaya naman natin gawin ito dito sa atin. Ang nasabing proyekto ay pinagtutulungan ng Department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering sa University of the Philippines, sa pakikipagtulungan ng Philippine Air Force Research and Development Center at ng Philippine Navy, at funded ito ng DOSD. Mula 2021 to 2023, ang proyekto ay nakapag-develop ng ballistic protection gear tulad ng vests, helmets, and shields, gamit ang lightweight composite materials. Sa ngayon, ito ay nasa follow-up phase na, at nakafocus sa pagpapatibay pa ng mga produkto, upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga sundalo, at syempre, pinag-aaralan din ang pagpapababa ng presyo upang maging competitive sa mga foreign products. Tatawagan itong Aerocon Tactical Ballistic Gears. Tinagurian bilang light in weight, heavy in defense. Sumunod na project, Standard Hull Design for Philippine Seawater Typology or ang tinatawag na SPST project. Ini-implement ito ng University of Cebu Maritime Education and Training Center in partnership with Marina, BIFAR, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at DAMRIA, at funded ito sa pamamagitan ng DOSD Grants in Aid Program. Pakay ng proyekto ang mag-develop ng technical manual ng seawater typology ng bansa, at lumikha ng standard hull designs ng mga barko, na suited sa iba't ibang maritime regions ng bansa. Kinukolekta nila ang mga datos mula sa 8 lugar. Sa Batanes, Samar, Palawan, Iloilo, Romblon, Cebu, Surigao, and Zamboanga del Norte, nasa pangatlong taon na ang proyekto, at inaasahang ito ang magiging scientific and regulatory reference ng bansa, para sa mga shipbuilders, researchers, and policymakers ng ating maritime sector. Another project. Ito, kumapit kayo sa upuan. Development of Hybrid Marine Air Vehicle. Yes, sarili nating seaplane. Pakay ng proyekto ang lumikha ng rapid and efficient inter-island transport vehicle, na pwede bilang eroplano at the same time pwede maging marine transport vehicle. Pinangungunahan ng Cebu Technological University, in coordination with Maritime Industry Authority or Marina, Philippine Navy, at Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Funded ito ng DOST Assured, kasalukuyan itong nasa third year na ng development, at nakafocus na ngayon sa structural redesign, and stability validation. Ibig sabihin, we design it from scratch, hindi ito copy-paste tulad ng China.
Isang Memorandum of Agreement ang nasa proseso na, at ang Philippine Fleet ang magiging end user nito. Ibig sabihin, ang Philippine Navy or Philippine Air Force ang gagamit nito. Di lang yan, meron pa. Another project, ang design and development ng Green Maritime Autonomous Surface Ship, o ang tinatawag na MAS prototype. Pakay ng proyekto ay ang pagdevelop ng sustainable and unmanned surface vessel, para sa mga future maritime missions ng Pilipinas. In short, sarili natin itong si drone, tayo ang nag-design nito, nasa third year na ang implementation, at sinabing kasalukuyang nire-refine na lang ang vessel structure and electrical systems. Ibig sabihin, kunting panahon na lang, at may sarili tayong si drone na design from scratch, hindi copy-paste. Isang Memorandum of Agreement ang pina-finalize, kung saan ang Philippine Fleet ang magiging end user ng mga ito. Cebu Technological University pa rin ang napiling mag-implement nito, in collaboration with Marina, Department of Transportation, and the Philippine Navy. Funding ay mula sa DOST. Next invention natin. Underwater Sensor Network. Ito ay mata natin sa ilalim ng dagat. Isang underwater sensor network para sa tsunami detection, gamit ang land and satellite technology. Pinamumunuan ng University of Perpetual Help Las Piñas, kasama ang PHIVOLCS, ASTI, at ang Navy. Bukod sa tsunami warning, posible rin itong gamitin para sa undersea surveillance, gamit ang hydrophones, sonar, at iba pang kagamitan. At good news! Ready na i-deploy ang prototype sa Puerto Galera ngayong Setyembre 2025, kaya exciting ito. Next project. Secured Command and Control Communication para sa safe and reliable military communication. At ang nakakaastig nito, ay mga scientists natin na nagtrabaho abroad ang umuwi sa bansa para gumawa nito. Pinamunuan ito ng balik scientist na si Engineer Leo Almazan, katuwang ang Holy Angel University at NRTDC. Mula 2019 hanggang 2022, sinimulan ang pagbuo ng Secured Communication System para sa mga command and control operations. Layunin nito na palakasin ang ating cybersecurity, defense communications, at teknolohikal na kahandaan. Astig diba? Kaya sigurado tayo, na maliwanag ang bukas, na meron tayong sariling autonomous at smart defense technologies. Sa hinaharap, nakikita ang posibilidad, ng sarili nating autonomous systems, tulad ng unmanned aerial vehicles, unmanned surface vessels, at unmanned underwater vehicles, drones, at maging ang satellite technologies. At syempre ang panghuli, ang Project Buhawi, na ngayon, ay may notice to proceed na ito, para sa mass production. Na, 10 unit ng Project Buhawi Mark I ang gagawin, at ikakabit sa mga barko ng Navy. Initial order pa lamang ito, dahil mas marami ang order sa susunod na taon. Lahat ng proyektong ito ay patunay, na seryoso ang hukbong dagat ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensang pandagat sa pamamagitan ng agham, teknolohiya, at bayanihan. Tunay na gawang Pilipino, para sa Pilipino.